welcome sa selebrasyon ng buhay at pag-ibig, ang banal na misa. At happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayong araw. Palakpakan natin may mga birthdays. Happy birthday! At sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang anniversaries, happy anniversary. At ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. The summit of our faith, dahil walang ibang pinagtutungkulan ang pagdiriwang na ito, ang kapistahang ito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang katawan at dugo upang tayo'y kanyang gabayan sa ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, we call this viaticum. Ibig sabihin, ito ay ating baon sa ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan, no? At ito rin minsan ang isa sa mga very confrontational na piyesta ng simbahang Katoliko, because in 2019 may surveying ginawa kung paano ba tinatanggap ng mga Katoliko ang banal na Eucharistia, na sila ba'y naniniwala ng puo at tapat na si Kristo mismo ang ating tinatanggap. That was 2019. And the outcome of the survey was 70% of Catholic population hindi naniniwala sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na misa, kundi isang simbolo lamang. Di ba nakakalungkot? Na kung ating titingnan, ang mga bagay na ito sa una pa lang ay binigyan na ng Diyos ng kahalagahan. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin na mayroon na mga tinatawag ng saserdote, no, sa panahon ni Abram. At Abram pa noon kasi hindi pa siya kasapit, hindi pa siya talagang buong tinanggap ng Panginoon. Only after his circumcision that he was called Abraham, no? At pagkatapos noon, sa hanay ni Aaron at ni Levi, nagkaroon ng mga saserdote. No, pagpapahiwatig ng plano ng Diyos ay ang kaligtasan ay nagmumula hindi lamang, no, sa mga taong kanyang pinili, kundi sa mga pinili niya na maging tapat na pagtanggap sa kanya ng buo diyan sa kanilang mga buhay-buhay. No, kaya sa ating unang pagbasa, yung mga saserdote, no, gumagawa ng sakripisyo. Ngunit sa kapanahunan ni Kristo, ngayon, ang sakripisyo ay kanyang ibinaling hindi lamang sa mga bagay na inaalay ng mga lumang saserdote, kundi mismo sa kanyang katawan at dugo, na ipinahayag sa atin ngayon sa mga pagdiriwang natin sa banal na misa. Kaya lang minsan, sabi ko nga, masyado na tayong pamilyar sa mga ginagawa natin sa loob ng misa, kaya minsan first reading pa lang, no? First reading, anong ginagawa ng iba? No, siguro sa sobrang tawag nito, yung parang overwhelmed by the presence of the Holy Spirit, no? Ewan ko lang, no? Talaga minsan first reading pa lang. Tapos second reading, gospel, homily, no? Pagdating sa koleksyon, tulog ulit kasi ayaw magbigay, no? Tapos pagkatapos, pagtanggap sa communion, anong ginagawa? Because they're not so, sabi ko nga, parang hindi nila masyatanggap na ang tinatanggap nila ito toong katawan at dugo ni Kristo. Pag sinabing katawan ni Kristo, ang sagot, kilay lang, kilay. Ganon lang, Katawan ni Kristo. Thank you, Father. Ako rin welcome. Ano nangyari? Katawan ni Kristo. Yeah, sabi ko minsan, sa'yo, take out o dine in. No? Tapos, pagdating pa, kung nakahanay o nakalinya sa lay minister, anong ginagawa? Talagang lilipat sa pare. Ganon ang ginagawa. Para bang hindi natin naintindihan na what we are receiving is not actually coming from anyone else, but coming from the promise of Jesus. This is my body, this is my blood, do this in memory of me. Ito ang aking katawan at aking dugo, gawin niyo ito sa aking alaala.
No? Kasi pag hindi natin tinanggap ng buo ang katotohanan na nanggagaling mismo sa ating tagapagligtas na si Kristo, para bang babalik tayo kung saan sa unang sinabi niya ito sa kanyang tagapagsunod. Anong sinabi ng Panginoon? No? Kung hindi kayo kakain ng aking laman at iinom sa aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Anong sabi nila? This is a hard saying. And most of them left Jesus, abandoned Jesus, no? Kasi hindi nila matanggap paano ibibigay ng taong ito ang kanyang katawan at dugo na ating pagkain at inumin, no? At hindi nila tinanggap at sila nagsialisan. That is in John chapter 6 verse 66, no? Take note of the verse coming from John chapter 6 chapter 66. John 6:66, no? The number of the evil one, and those who will not believe exactly and truly what Jesus pronounce and declare, no, will suffer eternal damnation dahil hindi nila tinanggap ng buo ang katotohanan na nanggagaling sa Diyos. Kaya nga sa pangalawang pagbasa dito, sinabi ni San Pablo, ipinaalala ni San Pablo kung saan nanggagaling ang kanyang ginagawa. Sabi niya, mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y ipinagkanulo, ay 20 ng tinapay at sinabi sa kanila, ito ang aking katawan. At kumuha ng kalis at sinabi sa kanila, ito ang aking dugo. Gawin niyo ito sa aking alaala. Ibig sabihin, ang ginagawa natin dito ngayon ay hindi lamang invento ng simbahan o gawain lamang ng mga pari, kundi ito ay habilin ng ating Panginoon na ibinigay niya sa atin upang ating kaligtasan ay buo natin matanggap sa pagtanggap sa Kanya ng buo at walang pagdududa sa Kanyang presensya sa banal na Eucharistia. No? At tayo lang meron ito. Tayo lang, no, mga Katoliko. Kaya nga nakakalungkot pag yung iba, pag sabi nila para bang minsan they feel that the mass is boring, minsan namimili pa ng pari, kung sinong gustong pari magmisa, hindi na naintindihan na kahit sinong pari pa yung nagmimisa dyan, ang ating tinatanggap ay hindi ang sinasabi ng pari, kung hindi mismo ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpahayag na ang lahat ng ginagawa natin sa loob ng banal na misa ay kanyang aral at turo upang tanggapin siya ng buo na siya ay nagkatawang tao, nagpakamatay sa krus, muling nabuhay at ipinahayag ang kaligtasan para sa lahat. No? Kaya minsan may tumatawag sa parokya, nakasagot yung paris priest. Hello po, sino magmimisa ng 9 o'clock? Ako. 12 o'clock po ako. 2 o'clock po ako lahat. Para di ka mamili. No? Kasi minsan namimili tayo pati pari. No? Regardless of the minister, the grace will affect. No? Tapos may iba pa, minsan nagsisimba pagkatapos ng yung homily, wala na, malis na, kalahati lang. No? O minsan naman, before the final blessing, pagkatapos tumanggap ng banal na komunyon, umaalis na. No? At nawawala na sa misa kasi nagmamadali. Kasi walang oras pag misa, pero pag nasa ibang mga activities, 8 oras. No? Minsan man, kung totoo nating tinanggap si Kristo natin kapagligtas, ang iba sa atin, Katoliko lang, no? Sa pangalan, pero hindi nagsisimba kasi busy daw. Maraming ginagawa, busy kami padre, kaya hindi kami nakapagpasimba ng linggo, no? Sa isang araw, ilang oras ba meron tayo? Sa isang araw, ilang oras? We have 24 hours a day. If you are going to multiply that to 7, how many hours we have in 1 week? We have 168 hours. And every Sunday, we are only asked to come and attend the church and receive the Lord only for 1 hour. Pero hindi pa natin mapagbigyan ito dahil busy tayo. Kaya nga naalala ko nung time na nakita kami ni yung yumaong Mike Enriquez sa isang restaurant dito sa Cubao. No? Tapos, yung medyo hindi na sa busy, nagpakilala ako, tapos naka-uniforme ako because I'm part of the military diocese. Tapos sabi ko sa kanya, Sir Mike, pwede ba tayong magpa-picture? Sabi naman niya, yes po, walang problema. Tapos sa pakilala ako, isa akong chaplain po, chaplain sa under the military diocese, BFP. Tapos sabi niya sa akin, ay, pare ka pala, Father. Opo, Sir Mike. Tapos sa kwentuhan namin, sabi sa kanya, Sir Mike, di ba
one time din, pumasok ka sa seminaryo at gusto mo maging pare. Sabi ko, Sir Mike, kung siguro naging pare ka, ang daming magsisimba. No? Dahil sa pagpapahayag nga ng news mo, sa report mo, ang galing-galing mo magsalita. Bakit, Father, paano? So, huwag kang magalit, ha? Siguro pag nagmimisa ka ganito, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon, no? At sasabihin mo sa kanila, hindi kita tantanan ng Diyos 24 oras, no? Diba, napakaganda sana? Ang Diyos sa atin, andyan sa buhay natin 24 oras. No, sa lahat natin ginagawa, 24/7. But sometimes, we are not that open enough to understand His presence in our midst. That every time na nasa banal na misa tayo, ito yung pagpapahayag na tunay ng Kanyang presensyang walang maliw. Na sa pagtanggap natin sa Kanya, tinanggap natin hindi mang ordinaryong pagkain, ordinaryong tinapay, ordinaryong alak, kundi mismong katawan at dugo ni Kristo na siyang magbibigay sa atin ng lakas patungo sa buhay na walang hanggan. Di ba kung tayo gutom, ang hirap natin magtrabaho, lalong-lalo na siguro kung ating kaluluwa ay gutom sa Kanyang presensya, ang hirap nating umusad dahil hindi natin mabigyan ng kalagahan ang Kanyang mga aral sa atin. No, kaya sa pagpapatuloy, I hope and pray that as we celebrate this solemnity of the body and blood of Christ, the Corpus Christi, we can always imbibe what Saint Thomas Aquinas said, Ores mirabilis, dominum, manducat dominum, pauper servus et humilis. Anong ibig sabihin yun? Napakaganda at walang hanggang hiwaga na ang mga alipin, ang mga aba, ang mga mahirap ay kumain sa katawan ni Kristo. No? Na tayong lahat, kakainin ang katawan ni Kristo na siyang magbibigay ng lakas sa ating buhay patungo sa buhay na walang hanggan. No, dahil kung kung ang iba sabi nila, sa Katoliko parang boring magmisa kaya lumipat kami sa ibang relihiyon kasi doon may kantang parati, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. It's true that Jesus is alive, but where can we experience this truth that Jesus is alive? Only in the sacrifice of the sacrifice of the Mass, where Jesus Himself said, eat this bread, this my flesh, and drink my blood, so that you may have life in me. And no one can come to me unless the Father draws him or her. At the same time, He said, whoever eats my flesh and drinks my blood may have life in me, and I will raise him up on the last day. A promise that will lead us, that will give us life, not only here, but also in the life to come. Yan ang promise, tawag dito, pag-asang ibinibigay ng Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagtanggap sa Kanya dito sa banal na misa. So lastly, may dalawang isang kwento, may dalawang magkaibigan na pumunta sa Saudi Arabia at bighani sila sa napakalawak na disyerto. At habang sila ay naglalakad, yung pala'y naliligaw na sila. Hindi nila alam kung saan sila patutungo. Hanggang sa halos 3 araw sila naglalakad, walang pagkain, walang mainom. At sa kanilang paglalakad, may kasalubong sila. Isang lalaki, may dalang maraming kurbata. Sabi ng lalaki, Sir, bili po kayo ng kurbata. Sabi, hindi namin kailangan ng kurbata, kailangan namin tubig at pagkain. Tapos, pagkatapos nun, pinaalis nila yung lalaking nagbebenta ng kurbata. Pagdating sa may unahan, sa dulo, may nagtitinda ng maraming tubig at pagkain. Pero ang bayad, hindi po yung pera, kundi kurbata. Hindi sila nakakain, hindi sila nakainom. Hanggang sa sila ay gutom at nauhaw na. At sa pagdating dito, sa unahan, may nakita silang isang moske. Yung sambahan ng ating mga kapatid na Muslim. Kaya sabi ng isa, pasok tayo dyan. Sabi naman ng isa, hindi tayo papayagan dahil tayo ay mga hindi kaanib nila. Hindi, mapakilala lang tayo na naligaw. Sabihin natin na kailangan natin tubig at pagkain. Sabi ng isa, mas madali ito kung sasabihin natin sa kanila na tayo kaanib nila. Sabi ng isa, hindi, dapat sabihin natin totoo na tayo mga Kristiyano. Nagpumilit yung isa, hindi, sasabihin ko sa kanya na ako'y kaanib nila para mas mauna akong kumain at mauna akong uminom. Sa pagdating doon, sa maling sabi, kumatok sila, binuksan ng imam, tapos sabi ng imam, mga Ginoo, ano po ang mapagbalingkod ko sa inyo? Sabi naman isa, Imam, ako po si Aborido, Aborido.
ako po'y isang kaanid ninyo, pwede ba akong kumain at uminom kasi ako po'y gutom na gutom na. Sabi naman ng imam, tuloy Ginoo, aburido. Tapos sabi naman isa, ako po si Pedro, ako po isang Kristiyano at Katoliko, pwede rin po pa akong pumasok. Walang problema, pasok ka rin, no? Pedro, pagpasok nila, ang daming ang pagkain at tubig. Sabi ng imam, Pedro, kumain ka na at uminom ka ng anong gusto mo dahil ito lahat ay para sa mga bisita namin. Ikaw naman aburido dahil ano ngayon, Ramadan ngayon, magpasting ka muna, no? So namatay siya sa gutom, no, kasi magpasting muna. So minsan sa buhay ganun tayo. Kung tayo tatalikod, no, sa Diyos, we may not die physically but spiritually of hunger for His presence. Remember, in the gospel, only Jesus can give us the food we need. They ate and they were satisfied. Pagkasama natin ng Panginoon, hindi tayo magugutom physically and spiritually, especially spiritually, as we journey towards perfection. Siya nawa.